Hello mga ka-Andrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Miss na miss ko po kayo at medyo pagpasensyahan nyo na po, hindi ako nakakapag-reply sa mga sa mga comment, sa mga nagtatanong. Pero ngayon po, dahil ang dami na rin pong nagtatanong nito, ay sasagutin ko lang po yung palaging tinatanong kung bakit hindi na ako active or kung mayroon ba akong Shopee account or TikTok account or active pa ba. So, kababasa ko lang kanina ng comment na isa nating ka-Andrep na doon pala siya nakuha ng supply sa aking Shopee. Kaya nag-comment siya, ma'am, hindi na po ba kayo active sa inyong Shopee? Nakuha kasi ako ng supply doon. So, ayan po, sasagutin natin yan. Last year po, nung I think February or March, gumawa ako ng Shopee account at saka ng TikTok account. Nauna actually yung Shopee siguro mga early 2022 pa. So, okay naman, okay sa Shopee. Maraming umu-order, okay naman yung sales niya. Hindi ganun kalakas kasi hindi din naman talaga ako super active sa pag-promote kasi busy rin talaga ako dito. Pero meron naman, okay naman din sa Shopee. And then, nung parang April, nag-open ako ng TikTok shop. So, doon sa TikTok shop is okay siya. Marami akong, kumbaga nakakabenta talaga kasi nagla-live ako. Alam nyo po ba na itong part na ito dito sa shop, ayan po, ayan yung mga ganyan ko is, yan siya, parang estante ng aking mga items nagla-live. Pinagawa ko po talagang studio na ito para sa aking shop, online shop. Yan, naka-aircon pa yan, pero may electric fan din. Nakasalamin yung yung parang bintanang malaki nakasalamin. And then yan sa loob. Ayan, marami akong pipresyohan, Ayan. Pero hindi ko pa magawa today. Ayan, nag-vlog pa ako. So, ito siya. May sariling CR pa yan. Pinagawa ko, pinatiles ko, at pina-airconan ko nga para hindi maingay kung ako ay mag-live doon sa TikTok. Ngayon po, nung kalakasan, nung pa-Christmas, kalakasan nun siya sa Shopee. Tapos nung sa TikTok, okay naman din siya nung una, nung nagla-live ako, may umu-order. Ang problema po, habang dumadami yung order, dumadami din po ang RTS. Dahil po nasa Palawan ako, nasa dulo pa ng Palawan. So yung mga parcels galing dito sa courier sa JNT, ipapass doon sa Pinaka-City. Pagdating sa Pinaka-City, dahil nga nung panahon na ng taghina, hindi siya na ipo-forward kaagad sa Metro Manila. Siyempre, pinupuno pa yung container ng courier bago ipadala. Wala naman po masyadong seller dito sa amin sa Palawan. Wala masyadong seller papunta ng Maynila, kaya medyo mahina. So, dumadami po ang RTS talaga. Ang problema pa, naapektuhan po yung yung sa TikTok muna, naapektuhan po yung ang performance kasi di ba nire-rate yan. Tapos kapag maraming RTS, kapag maraming hindi mo yung hindi mo kaagad na, na padala, kasi sinisigurado ko kasi doon sa mga umu-order, kinukontak ko sila na willing po ba kayong maghintay ng 20 to 30 days, ganun po siya katagal. So yung iba okay, mag-okay, tapos pagdating ng mga 1 week, 2 weeks, sasabihin na lang na ika-cancel na lang kasi ang tagal. So ganun na yung naging problema lately. Kasi po nung panahon ng taglakas, syempre, ang daming mga order. Kalakasan din siguro ng mga nagpapakourier pa Manila sa JNT, pero nung nang taghina na, humina din, doon ako maraming nag-RTS. So, nasara yung shop ko sa TikTok shop, pinull down siya, actually, ni TikTok mismo dahil sa dami ng violations, yung mga RTS ko, ang dami. Tapos, mabuti na lang na nakuha ko na rin yung mga payments, doon. Tapos, ang nangyari sa TikTok, dahil nga padalang ang order, nung panahon ng taghina po, nung taghina,
may mga RTS na rin dahil yun nga umaabot na ng mayroon na nagme-message sa akin 32 days na hindi pa nakakarating. Sa totoo lang ang daming umu-order sa akin ng mga taga karamihan mga ano natin, mga ka-antrip natin. Excuse me, taga Mindanao pa, taga North Cotabato, matagal talaga. Matagal. Pero panatag kasi yung loob nila at nakakasigurado sila yun yung ino-order nila. Kasi mini-message ko muna sila eh. At syempre, medyo nandito nga tayo sa shop kaya parang familiar na tayo kung yun ba talaga. Kasi aminin natin, di ba, ang dami-daming nakakatanggap ng mga hindi naman sinabing scam. Mali yung pinapadala. Kasi yung scam, yung hindi ka pinadalhan ng item. So, pinadalhan ng item, kaya lang mali. So, yun yung nagkakaproblema. So, sa part ko naman, okay sana siya. Kaya nga lang, nung nagpanahon ng taghina, humina na rin yung mga yung mga palabas na parcel papuntang Metro Manila. Kasi dito sa amin, gano'n naman talaga, di ba? Hindi kagaya pag galing sa Metro Manila kasi down to probinsya. Down to probinsya, city, dito na sa mga munisipyo na, di ba? So, mabilis. Dito naman, pag pabalik kasi, usually talaga ng Manila matagal. Kahit yung sa mga container van, yung sa mga barko na cargo, matagal din yan. Kasi nga, iniipon muna pag napuno ng container bago i-backload. Yung bago ipapadala, pabalik ng Manila or papuntang Manila. So, doon ako nagka-problema po. Kaya ang ginawa ko, inano ko na lang yung Shopee ko, tinurn off ko na lang yung Shopee account ko. Kasi konti na nga lang umu-order kasi nung nagtaghina. Tapos, maraming RTS. So, yun po yun. Ayun, kaya pagpasensyahan nyo na po yung mga umu-order, yung mga customers ko. Ayun, tinurn off ko po. Dahil nga po, ang tagal, maraming RTS at sigurado, kahit yung GNT kasi talagang, nung kalakasan, araw-araw ako nagpapadala. Pinagawa ko tong office na ito, studio na ito, para lang talaga pag-livean ko. Ngayon, nung sumabay din yung pasukan, wala na talaga akong time mag-live. Sa kasi sa TikTok shop kasi, 'di ba, advantage talaga pag nagle-live kasi halos hindi ka makabenta pag walang live. So araw-araw ako nagle-live, nakakabenta talaga ako basta't mag-live lang araw-araw. Mga headlight, mga interior, meron nga maramihan eh. Usually, mas marami akong customer doon oil kasi syempre, marami pong fake online pagdating sa oil. At tayo naman ay legit talaga at mga genuine yung ating mga oils. Marami, may mga nag-wholesale sa akin, tag 2 box ng mga oils. Sayang nga din, pinag-iisipan kung kailan ko ibalik kung halimbawa kalakasan na ulit. Kasi ngayon medyo taghina pa talaga, taghirap pa talaga. Kaya ang hirap na ang hirap nung mapuro RTS ka. Kasi i-charge ka rin doon sa sa pamasahe pabalik. Kaya tapos may napanood pa akong video nga na dahil sa mga ganun, halos nalugi siya. Kasi nung nalaman niya later on, halos mas malaki pa yung mga charges na binabawas sa kanya ni Shopee at ni TikTok dahil doon sa mga RTS. Kaya iyon, sabi ko, naku, kung ganito naman palaging magcha-charge, mas mabuti pa na itigil ko na lang to kasi taghina. Pero nung kalakasan, wala akong problema, malakas siya, araw-araw. So, yun lang po, ipinagpabatid ko at pasensya na't hindi ko pala nasasagot ito. Palagi itong may nagtatanong talaga sa akin kung bakit hindi na ako active sa TikTok shop. Yun lang po. Ang daming RTS dahil sa sobrang tagal ng courier. Kaya, in-stop ko po muna. But, siguro, next, naman, sa pag may, pag medyo kalakasan na, baka, i-open ko. Inano ko kasi vacation mode ko yung aking, yung aking Shopee account. Pero mas marami kasing benta sa TikTok dahil nga nakakapag-live ako. So, yun lang po. Pero kung sa tutuusin lang po, kung may makapanood dito, sa experience ko sa maikling panahon, mas malakas sa TikTok, lalo na't nakakapag-live. Kasi nandoon na talaga halos lahat, di ba? Entertainment, business, pinagsama na sa isang platform. Kaya, ayun. So, yun lang. Maraming salamat sa pangunawa at pagpasensyahan nyo na po ako. Thank you so much. See you on my next video. Please, don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At sa mga nag-stay, thank you so much. Bye!